Noong Hulyo 23, inaprubahan ng European Union ang ika-21 pakete ng parusa laban sa Russia na pinakamalaki sa dami ng bagong isinama sa huling 4 na taon. Sakop ng mga parusa ang 218 tala, 170 na organisasyon at 48 na individual. Ang kabuuang bilang ng mga napasa ilalim sa mga parusa ng Europa dahil sa digmaan laban sa Ukraine ay umabot na sa halos 3,000. Ang pamunahing epekto ng mga parusa ay tumama sa sistema ng bangko ng Rusya. Nasa ilalim sa mga parusa ang 74 na bangko ng Rusya at malalaking institusyong pinansyal. 33 sa kanila ay tunuyang pinutol mula sa SWIFT system. Kasama rin dito ang Moscow Exchange, ang pangunahing tagapag-ayos ng kalakalan, pati paliparang Sheremetyevo at 3 pang regional na paliparan. Kasama ang 41 tanker ng Shadow Fleet, umabot na sa 700 ang kabuuang bilang ng mga parusadong sasakyang dagat. Pero kinabukasan, Hulyo 24 nangyari ang isang bagay na hindi talaga inaasahan ng mga analyst. Ibinaba ng Bangko Sentral ng Russian Federation ang key interest rate. At nangyari ito eksaktong pagkatapos itong igiit ni Vladimir Putin sa publiko kahit na hindi ito talaga naaayon sa lohika ng ekonomiya. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang laman ng pakete ng mga parusa ng EU, kung sino-sino ang apektado at ang dahilan nito. Ang desisyon ng Bangko Sentral ng Russian Federation ay mukhang politika, hindi ekonomiya. Ako si Alexei Pichi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito pero bago yon, mag-subscribe muna kayo sa YouTube channel na ito. Malapit na tayong umabot ng 300,000 subscribers, kaya't lubos ako magpapasalamat kung mag-subscribe ka. Magsisisimula ako sa usaping bangko dahil dito nagtuon ng pansin ang Konseho ng European Union sa ika-21 pakete ng parusa. Sa European Union, maraming pumuna sa mismong pakete ng mga parusa dahil inalis nila ang mga parusa laban sa mga LNG na proyekto, pati na rin ang probisyon na nagbabawal sa mga nakipaglaban na Ruso na makakuha ng visa at pumunta sa Europa. Pero ika nga, kung ano ang meron, yun na yun. Diretsahang sinabi sa Brussels na ngayon, nakatutok ang pansin sa sektor ng pananalapi at bangko ng Russia bilang institusyon. Instrumento ng militar na ekonomiya ng Russia. Ibig sabihin, 74 na institusyong pinansyal ang naapektuhan ng mga limitasyon. Kabilang dito ang Bangko Renaissance Credit, Pambansang Bangko Trust, Uralsib, Avantgarde, Yandex Bangko, VB Bangko at iba pa. Mayroon pang 32 bangko na ipinagbawal ang mga transaksyon at 33 institusyon ang tuluyang inalis sa SWIFT system. Ibig sabihin, nawala sa kanila ang normal na daan para sa mga internasyonal na pagbabayad. At oo, tulad ninyo, labis din akong nagulat na sa totoo lang, 12 ng mga bangko sa Russia ang patuloy pa rin gumagamit ng SWIFT system at may karapatang magsagawa ng internasyonal na mga bayad. Partikular na naapektuhan ang Russian na crypto payment system na AAP2. Mahalada ito dahil gamit ang mga crypto scheme, sinusubukan ng Russia iwasan ang mga parusa. Dagdag pa rito, isinama ng European Union sa listahan ang 4 pang mga entidad na konektado sa crypto payment system na AAP2 at sa operasyon nito sa Africa. Pinakamalakas ang usapan tungkol sa parusa sa Moscow Exchange, ang pangunahing tagapag-ayos ng kalakalan sa Russia. May kapansin-pansing detalye rito. Ang mga shares mismo ng Mosbezi ay tumaas ng mga 1 hanggang 1.2% sa araw ng pag-anunsyo ng mga bagong parusa. Ibig sabihin, ang merkado ng Russia ay hayagang, alam mo, nagpapakitang parang walang nangyari. Wala lang sa amin ang mga parusa ninyo, mas nakabubuti pa nga sa amin. Sunod, malaking tinamaan ng parusa ang sektor ng hilaw na materyales at transportasyon. Para sa industriya ng langis, isinama ng Brussels sa listahan ng 3 pabrika ng pagpoproseso ng langis sa Russia at 1 pabrika ng pagpino ng langis sa Belarus. Kasama rito ang mga pabrika ng pagpino ng langis na Kuybishevsky at Novokuybishevsky at Lukoil Marine Bunker. Pero alam nyo, sa tingin ko, medyo nahuli na ang mga Europeo sa kanilang mga parusa kasi nauna nang gumalaw doon ang mga drone ng Ukraine. Bukod pa rito, pinalawig pa ng 1 taon ang price cap sa langis ng Russia. Mananatili ito sa antas na $44 at 10 sentimo kada bariles. Ibig sabihin, walang sinuman ang may karapatang bumili ng langis ng Russia ng mas mataas pa rito kung ayaw nilang magkaroon ng problema sa European Union. Ang langis na Brent ay tumaas na sa $100 kada bariles sa totoo lang.
Sa Shadow Fleet, may 41 bagong tanker na pinatawan ng parusa kaya umabot na sa 673 ang kabuuang barko. Halos 700 Shadow Fleet na barko ang pinatawan ng parusa. Pagkatapos, naapektuhan din ang metalurhiya, pagmimina ng ginto at industriya ng brilyante. Kasama sa listahan ang mga kumpanyang nagmimina ng ginto gaya ng Visokaishi, Yuz Ural Soloto, Pavlik at Seligrad. Mula sa sektor ng enerhiya, Intar, Rao, IES. Apektado rin ang transportasyon dahil napatawan ng parusa ang Sheremetyevo at 3 regional na paliparan. May konsesyon din sa parusa na dapat ding sabihin ng tapat dahil lahat ay mukhang maganda, syempre. Pero dito, alam mo, may dumating na problema mula sa hindi inaasahang lugar. Ang totoo niyan, sa ika-21 pakete ng mga parusa, nanatili pa rin ang isang eksepsyon na nagpapahintulot sa loob ng 12 buwan na isagawa ang paglilipat kargamento sa dagat ng liquefied gas ng Russia patungo sa mga ikatlong bansa. Grabe yan. Ibig sabihin, ayon sa mga source ng Reuters, ipinakita ng mga bansa sa European Union ang kanilang pagkakaisa sa Gresya sa pamamagitan ng desisyong ito dahil kumikita ng malaki ang mga may-ari ng barko nila dito. Dahil sa kompromisong ito, nagawa nilang pagkasunduan ang buong ika-21 pakete ng mga parusa. Kung hindi niyo naintindihan, ipapaliwanag ko ngayon kung ano ang nangyari. Ibig sabihin, dinadala ng mga Ruso ang kanilang illegal na liquefied natural gas sa mga pantalan sa Europa. Doon, nililipat nila ito sa ibang tanker para ibenta sa mga ikatlong bansa. Ibig sabihin, formal na hindi bumibili ang Europa ng LNG na ito, pero sa mga pantalan nila, ito ay nililipat sa ibang mga tanker para sa karagdagang pagbebenta. At ang Gresya ay kumikita ng malaki dito. At ngayon, si Ursula von der Leyen ay nagbigay ng pahayag pagkatapos nito at sinabi niya, CP. Gumawa tayo ng mahalagang hakbang patungo sa formal na pagbabawal sa pagpasok ng mga sundalong Ruso sa European Union. Hindi siya nagdetalye pero isa na namang konsesyon ito. Paalala ko lang na sa simula ay iminungkahi niya na ipagbawal ang pagpasok ng lahat ng Ruso na nagsilbi sa militar pagkatapos ng 24 Pebrero 2022. Nagpahayag ng pagdududa ang Italia at Pransya dahil sa tingin nila magdudulot ito ng malawakang pagbabawal sa pagpasok ng mga Ruso at hindi naman masama yon. Sabi ng mga Pranses at Italiano, hindi pa rin. Kailangan pa rin namin ang mga Ruso. Sa huli, wala pang pagbabawal pero may mga hakbang na patungo doon. Sabi nga ni Ursula von der Leyen, mahalagang hakbang ito papunta sa formal na pagbabawal pero wala pa rin mismong pagbabawal. Ngayon, ang personal na listahan ng mga parusa. At dito may isang magandang balita para sa atin. Ibig sabihin, isinama sa listahan ng mga parusa si Vladimir Medinsky, ang tagapayo ni Vladimir Putin at yung mismong tao na nakipag-usap sa Ukraine. Noong 2025 siya ang namuno sa delegasyon ng Russia sa negosasyon sa Turkey. Noong Pebrero ng taong ito, kinatawan niya ang Moscow sa negosasyon sa Geneva. At ito ang pahayag ng European Union bilang dahilan ng parusa laban kay Medinsky. CP. Si Medinsky ay pangunahing tauhan ng propaganda ng pamahalaang Ruso. Siya ang may akda ng mga aklat-aralin na inilalarawan ang Ukraine bilang bahagi ng mundong Ruso. At ngayon, ipinagbabawal na kay Medinsky ang pumasok sa mga bansa ng European Union at anumang ari-arian niya sa teritoryo ng European Union ay dapat i-freeze. Kasama sa pinatawan ng parusa sina Mikhail Degtyaryov, ministro ng sports ng Russia, Alexander Sukhov, pinuno ng Gazprom Media, Oleg Belodzorov, pinuno ng Russian Railways, Sergey Belov, Deputy Chairman ng Central Bank ng Russia, Mikhail Gutseriev, negosyante, Artom Alexander Marshall, mga awit, Stanislav Potsnyakov, presidente ng Olympic Committee ng Russia at iba pa. At syempre, isinama rin sa listahan ng mga pinatawan ng parusa ang hayop na ito, itong salot ng Russia, si General Roman Demurchiv. Anong klaseng apelido yan? Nakakadiri, salot. Bakit salot? Dahil itong si Roman Demurchiv sa kanyang mga pag-uusap sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang asawa at mga kasamahan, nagyayabang siya tungkol sa pagpapahirap at pagbitay sa mga bilanggong pandigma ng Ukraine. May ganyang klaseng nilalang talaga sa Russia. Ngayon, ito ang pinaka-interesante. Ang nangyari ngayon ay mas nagsasabi tungkol sa kalagayan ng ekonomiyang Ruso kaysa sa iba pa. Noong Hulyo 24, ibinaba ng Konseho ng mga direktor ng Sentral na Bangko ng Russia ang pangunahing rate ng 25 basis points sa 14% kada taon.
Ikasampung sunod na pagbaba na ito ng rate, mahalagang maunawaan ang kabalintunan dito. Hindi inasahan ng mga analista ang pagbabagong ito. Kamakailan sinimulan pa ang isama ng mga bangko sa kanilang pagpepresyo ang pagtaas ng rate dahil sa krisis sa gasolina na nagpapabilis ng implasyon. Napansin ng mga analista sa interbank market at noong Hulyo, 14 sinabi ni Alexei Sabotkin, Deputy Chairman ng Central Bank, na hindi pwedeng balewalain ng regulator ang sitwasyon ng presyo ng gasolina. Ibig sabihin, ayon sa lohika ng merkado, dapat sanang itaas ang rate. Pero noong ika-14 ng Hulyo, may iba pang narinig. Ang diktador ng Russia na si Vladimir Putin ay nagdeklara na dapat ibaba ang rate at wala siyang pakialam sa mga batas ng ekonomiya. Pakalipas ng 10 araw, binaba ng Central Bank ang rate, labag sa inaasahan ng merkado at kakaiba pa ang paliwanag ng regulator. Sabi nila, sira ang ekonomiya pero bababaan pa rin ang rate. Heto ang sinabi nila. Aminado ang Central Bank ng Rusya, tumaas ang inflation expectations. Noong Hunyo at Hulyo, bumilis ang pantaas ng presyo, lalo na dahil sa pagmahal ng fuel. Lumago ng katamtaman ang ekonomiya noong ikalawang quarter at malaki ang ibinaba ng inaasahan ng mga negosyo sa demand at produksyon. Binanggit din ang pansamantalang pagbawas ng kapasidad sa produksyon sa ilang industriya. Ito, kung isasalin mula sa wikang burokratiko, ay mga epekto ng ating mga pag-atake sa mga pabrika at mga planta ng pagproseso ng langis. Ibig sabihin, ganito ang sitwasyon. Tumataas ang presyo, bumabagsak ang produksyon, walang tiwala ang negosyo sa demand, pero binababa pa rin ang interest rate. Kasi iyon ang sinabi ni Vladimir Putin. Ang susunod na meeting ng Central Bank ng Rusya ay sa Setyembre 11 kung saan bababaan muli ang interest rate bago ang eleksyon. Ngayon, hindi na ipinapakita ng interest rate ng Central Bank ng Rusya ang tunay na kalagayan ng ekonomiya dahil ibinababa ito sa utos ni Vladimir Putin. Taliwas sa lahat ng lohika at matinong pag-iisip. Paano tumugon ang Kremlin sa bagong parusa? Tinawag ni Peskov, tagapagsalita ng Kremlin, ang mga limitasyon sa Rusyang bangko bilang karaniwang presyon. Ang permanenteng misyon ng Rusya sa EU ay naghayag na naghahanda ang Moscow na mga hakbang na ganti at ayon sa tradisyon ay nangako ang mas lalong mahihirapan ang mismong Europa. Pero kagiliw-giliw habang nagbabanta ang mga Ruso, hindi inaasahang tumugon ang China sa mga parusa. Sa palagay ko, hindi na itinatago ng mga Chino na ginagawa nila ang lahat para manatiling buhay ang maruming Rusya. Ngayon, nagpatupad ang China ng parusa sa mga kumpanyang Europeo bilang tugon sa parusa ng European Union sa Rusya. Ayon sa Reuters, ipinagbawal ng Beijing ang pag-export ng mga dual-use na produkto sa 14 na kumpanya mula sa EU, kabilang ang Ryan Metal at ang Polish na Vigo Photonics. Diretsahang sinabi ng Tsina na tugon ito sa ika-21 pakete ng parusa ng EU na nakaapekto sa mga kumpanyang Tsino at Hong Kong dahil sa pagtulong sa complex na militar-industrial ng Rusya. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng isang kakaibang sistema, hindi ba? Iniipit ng Europa ang Rusya at pinarurusahan ng Tsina ang Europa para sa Rusya dahil di na ito magawa ng Rusya. Anong ibig sabihin nito? Tingnan natin. Ang mga parusa ng ika-21 pakete ay tumatama mismo sa pinakamasakit na bahagi ng Rusya. Ang pagdiskonekta ng 33 bangko mula SWIFT, pati pagtama sa Moscow Exchange at kriptosistemang Apito ay napapahirap sa transaksyon sa langis, pati na ang iba pang palusot na paraan. Dagdag pa rito, may 41 tanker mula sa Shadow Fleet. Ito ay tuwirang pressure, katulad ng mismong pisikal na ginagawa ng mga drone ng Ukraine. Tama, inaatake nila ang Shadow Fleet tankers. Pero ang pinakakapansin-pansin ay iba pa. Ang mga parusa ay panlabas na presyon, habang ang desisyon ng Central Bank ng Russian Federation sa rate ay panloob na diagnosis. Kapag ang Central Bank ay nagpapababa ng rate dahil sa pampulitikang kahilingan, kahit kontra sa sariling lohika at inaasahan ng merkado. Kapag tumataas ang inflasyon dahil sa krisis sa gasolina, ibig sabihin tapos na matagal na ang pagiging independyente ng financial regulator. At ang ekonomiya, kung saan hindi inflasyon, kundi ang kagustuhan ng kalbong duwende na si Vladimir Putin ang nagtatakda ng rate, ay mauuwi rin sa kung ano ang nasasaksihan na natin ngayon. Walang laman ng mga gasolinahan, nasusunog ng mga bodega, pag-alis ng kapital mula sa Rusya at iba pa. Pero sa papel, parang umuunlad ang ekonomiya. Oo, umuunlad daw kaya madali nilang ibinababa ang rate.
Pinapapabilis nga ng mga parusa ng EU ang prosesong ito. Ganon din ang ating mga drone at napaka-epektibo ng mga ito. Sa tingin ko, dapat magpatuloy ang kombinasyong ito sa pagbigay presyon sa mga Ruso. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.